and then ride an airplane to go there, and then we could ride a bus to go back, and then I'm excited to see what's inside my dinosaur egg. I mean dinosaur egg. $39.40 dahil mag-group check-in kami. Waiting game, 6 o'clock. May CR. To loosen, tilt buckle and pull. Ready? Final preparation for takeoff. Here comes. Wow! Let's go! Say hi! We're here in Dumaguete! Since first time naming mag-group travel, we decided to just let our resort organize everything from land transfer pati sea transfer. Hello! Can you open it? Oh, there's a restaurant here. Ay, I closed it. Yes, mamang mew. Every time na nag-check kami ng vlogs about sa Dumaguete, laging na-feature itong Sans Rival Bistro. So, syempre, hindi namin papalagpasin yan. Meron pa kaming 3 hours bago yung ferry ride. At malapit lang naman to sa Coco Grande kung saan namin iniwan yung mga gamit namin. Kaya pumunta na rin kami and dito kami magla-lunch. Mga 5 minutes away lang siya from the port. And actually, wala mang 5 minutes malapit. So, here's what's inside the resto. Ito din yung menu nila. I-pause nyo na lang kung gusto nyo i-check, pati yung prices. At saka pala yung French onion soup. Wait time para sa food is nasa 10 to 15 minutes. Weekday ito pero madaming tao. And reasonable yung price niya. Madami ring choices for the food and dessert. Ito yung in-order ko, tuna sandwich, tsaka lasagna. Reasonable naman yung price. Actually, mura lang. Nasa 125 or 150 lang yung sandwich. Tapos sa food naman, okay lang. Wala namang super special sa food. Pero yung dessert nila yung masarap. Eto, on the way na kami sa port at Montenegro Ferry yung binook namin. Kasi ito yung swak sa oras ng pagdating namin. So, ang tip ko lang, magstay kayo malapit sa window kasi mainit, hindi siya air-conditioned para iwas hilo din. So, yan, less than 2 hours lang yung ride ng ferry papuntang Siquijor. At sa port pa lang nila, ang ganda ng tubig, ang linis. Okay, so dito pa lang masasabi ko na ang ganda ng service ng Coco Grove kasi on time sila, meron pa silang pa-welcome board. Tapos, hindi ko na kailangan or hindi na namin kailangan maglakad ng malayo kasi yung shuttle nila nakakapasok mismo sa loob ng port. Kasi kapag magdi-DIY ka, kukuha ka ng tricycle, kailangan mo pang lumabas ng port. And from the port, nasa 15 minutes yung travel time papunta sa kanilang resort. Okay, so yun yung shuttle na
sinakyan namin. Ito yung main entrance nila, o diba, Coco Grove main entrance and lobby. Ayan yung facade nila. Nagbigay din sila ng welcome drinks and sakto pagdating namin, umulan. Ito yung pinaka-receiving area nila. Ayan, may stairs sa gilid kasi ito yung hotel type na accommodation nila na 3 floors. Dito ka rin pwedeng kumain or mag-order ng drinks kasi meron ding malapit na pool dito. Pero yung accommodation na pinili namin ay yung malapit sa beach. Here is the first pool from the main entrance. Malaki din siya. Meron siyang jacuzzi na binubuksan nila on a specific hour. Tapos malapit to dun sa hotel type na accommodation nila. Basta naka-check-in ka, pwede kang pumasok or pumunta sa mga pools nila. They have a total of 3 pools. Ito na yung villa na pinili namin. It's called Royal Palm. Beachfront siya. Medyo maglalakad ka lang papunta sa beach. Pero ito siya. Good for 4 persons yung pinili namin. Actually, 3 adults lang kami, tas 1 bata. Ito yung itsura ng sa labas niya. Ayan, may mga upuan. Tapos, tingnan nyo naman yung view namin from the room. Super green, refreshing. Ang ganda, diba? Okay, dahil dinner time na, dito kami kakain sa Salamanda's Restaurant which is also inside Coco Grove. By the way, pwedeng pumasok yung mga hindi guest dito pero mas maganda pa-reserve para hindi mawalan ng seat. So, this is what you will see inside Salamanda's Restaurant. Curry, vegetable curry. Legit, yeah? Olivia, hello. Hello. What's your food, Sean? What is it? Butter chicken. Dali mo yung rice na. Oh, we have the pizza. They serve breakfast from 6 a.m. hanggang 10 a.m. Syempre, hindi namin papalagpasin to. Breakfast by the beach. Ang sarap ng breakfast nila, hindi tinipid at kasama na yan sa room rate na binayaran. Hi, day 2. Pero parang day 1 pa lang yung stay natin dito. Pupunta kami sa front desk and we'll ask about the scooter rental and the day tour in City 4. So eto, nag-inquire kami sa kanilang front desk, booking desk. Kaso syempre kapag sa mismong hotel ka kukuha, mas mahal talaga. So we've decided na lumabas dito lang sa mismong katabi ng tindahan ng Coco Grove. Nag-o-offer din sila ng land tour. Actually nakita ko sila sa isang vlog tsaka sa Facebook. So ayan, sila yung pinuntahan namin. Mabait at accommodating yung mga tao dito. Pinakita pa nila sa amin na meron silang parang maliit na space dito. Pwede kang magpaluto, sabihin mo sa kanila kung anong food yung gusto mo, tapos i-prepare nila for you. Tapos yung katabi nilang room, pwede ding pa-massage, which is syempre mas mura kesa kung papamassage ka sa loob ng hotel. Eto, sa massage daw nila. Dito, dadalhin tayo na kuya. May laundry din pala Dito din yun? Apa. Parang pang-massage talaga siya. Oo. Ito, sakto.
Alam nyo, one-stop shop na siya kasi ang daming meron dito. Kung narin nakalimutan mo yung tsinelas mo or yung shampoo mo, yung sabon mo, yung lotion mo, mosquito repellent, kompleto sila. Meron ding mga alak, ice cream, snacks, at lahat na nang pwedeng makita sa isang convenience store. Tapos ang maganda pa sa resort na to, meron silang water refilling station. Recommend ni Kuya Tricycle Driver, Dagsa Resto Bar. Dito kami magla-lunch ngayon. Makulimlim ngayon, oh. Makulimlim today sa Siquijor. Hopefully, maging maaraw na bukas kasi bukas yung island tour or yung Siquijor Island tour namin. Ayan, punta muna tayo sa Dagsa. Good food and live music. Meron din silang pataas dito, oh. And meron silang mini souvenir shop. Uy, gayuma. Haplas. Cute. Oh. So cute. Sakay pa sa walis, oh. Stone pa sa bibig. Okay, ayun yung mga. Wow! It's like a... Oh! Thank you, sir. Thank you. So, just inform with additional rice. Diba kasi bakit ngayon siya niya kagabi? Kaya sabi mo, magiging bati. Oo nga, yun nga. Thursday night nilang ginagawa yung kanilang barbecue night. Merong live performance ng mga singers. Tapos meron ding fire dancers. Nagulat ako kasi ang dami talagang tao. Buti nagpa-reserve kami.
together with Tribu Bukong, and that concludes their performances tonight. Let us give them another big round of applause!